Ganito ako. Sa isang lalaking kakilala ko lang nang hindi pa umaabot ng 1 oras. Kinasal. May urgent akong aasikasuhin. Walang limit ang card na ito. Ang password ay 68. Gamitin mo ng libre. Sapat ang pera ko. Sapat na sapat. Kakakasal pa lang, binigyan na agad ako ng pera. Mukhang responsable naman siya. Mabait na bata, iniligtas ng nanay mo ang buhay ko. Bilang pasasalamat sa kanya, aalagaan kita ng mabuti. Oh, nga pala, may anak ako. Gwapo at mayaman. Baka gusto mo, pakasalan mo na lang siya. Hindi mapakali ang nanay ko nang umalis ako sa baryo para maghanap buhay sa lungsod. Kung ang pag-aasawa ang makakapagpanatag sa kanya, pwede na rin. Tita, papayag akong pakasalan ng anak mo. Ayos, inaasam-asam ko na to. Ngayon, mapapanatag na ang nanay ko. Dali, iscan mo na ang mga dokumentong ito. Kailangan na ni Director Zhao. Tan Kian, hindi pa tapos ang proposal ko para sa spring exhibit. Kailangan isumite, mamayang hapon. Ikaw, isang design assistant lang? Anong magagawa mong proposal? Dali, ayusin mo to. Kailangan ko bago matapos ang trabaho. Malapit na dumating si Presidente Lu. Maghanda kayong lahat. Director Zhao, narinig ko, mas gwapo pa raw si Presidente Lu sa personal kaysa sa litrato. Siyempre naman, noong college, campus heartthrob talaga si Jingshu. Alam naman ng lahat, magkasama kayong lumaki ni Presidente Lu. Sabi nga, noon, siya pa ang crush niya noon. Tama na yan. Magkasama lang kaming lumaki ni Jingshu. At saka, ayaw ni Jingshu sa office romance. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oo, tama po kayo, Director Zhao. Maligayang pag-uwi, Presidente Lu. Bakit kaya si Boss Lu ay mukhang pamilyar? Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Ikaw na isang maliit na assistant lang gusto pang umangat? Director Zhao, parang kasi pamilyar sa akin si Boss Lu. Pamilyar? Hindi katulad mo si Boss Lu, na pwedeng pangarapin. Sasabihin ko sa'yo, itigil mo na ang mga hindi dapat na pag-iisip. Kung hindi, marami akong paraan para mapaalis ka. Pumasok ako sa Lu Corporation para lang magtrabaho ng maayos. At saka, may asawa na ako. Kung wala kang ibang trabahong ipapagawa, aalis na muna ako. Ikaw? Kaya mo bang makipag-agawan sa akin para kay Lu Jingshu? Hintayin mo lang? Bilang isang daluyan ng damdamin, maging pagkakaibigan, pagmamahal ng pamilya, o pag-ibig, maaari itong magsilbing isang paraan ng damdamin para maiparating. Ito ay lubos na naayon sa konsepto ng ating kumpanya. Kaya, sa madaling salita, ang ating spring exhibit ngayong taon ay dapat sumunod pa rin sa ating patuloy na high-end na posisyon. Kasabay nito, Director Zhao, ito ba ang proposal na inihanda mo ng kalahating buwan? Ang creative concept ay eksaktong kapareho ng proyekto, 3 taon na ang nakalipas. Nagsasayang ka ba ng oras ko? Boss Lu, pwede ko pa itong improve. Meron pa bang ibang proposal ang design department? Ikaw ang magsalita. Opo, Boss Lu. Isang designer assistant lang naman. Titingnan ko kung paano ka mapapahiya. Dahil mas bata na ang consumer group, iminumungkahi ko na ang core ng exhibit na ito ay dapat maging experience-based, hindi lang display. Malinaw ang pag-iisip, mahusay ang paghahanda, maganda. Bakit parang ang pamilyar niya tingnan? Yun po ang aking paunang ideya. Maganda. Tumali ka kaagad sa core project team. Tutulong ka sa pagpapalalim ng proposal at pagpapatupad nito. Salamat, Boss Lu. Pagsusumikapan ko. Tapos na muna ang meeting. Ang mga susunod na update ay i-report agad sa akin.
Umuwi ka sa bansa at pumasok sa kumpanya. Pero hindi mo man lang dinalaw ang nanay mo at ang asawa mo. 2 taon kang hinintay ng babae. Huwag kang mag-alala, ma. Sasaluhin ko siya mamayang gabi. Sasabihin ko sa'yo, mabait na bata si Mumu. Ite-text ko sa'yo ang numero at address niya. Dapat mong puntahan siya mamayang gabi. See ya. Isang assistant ang nangahas na agawin ang proyekto ng direct. Tama. Hindi man lang tiningnan ang sariling estado. Director Zhao, si Boss Lu ang nagdesisyon sa mga miyembro ng proyekto. Kung may reklamo ka, pwedeng mag-feedback kay Boss Lu. Chen Qian, turuan mo siya kung ano ang tamang asal. Director Zhao, ito ba ang mga tauhan na sinanay mo? Hayagang nananakit sa loob ng kumpanya. Boss Lu, silin mo ang unang sumuway sa kanyang superior. Si Chen Qian ay biglaan lang nagalit kaya. Nakita ko mismo. Paano magiging peke iyon? Zhao Mengya, bilang isang direktor, pinabayaan mong mang-api ang iyong tauhan sa kapwa. Labis kitang binigo. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Salamat, Boss Lu. Kumakalat sa kumpanya na magkasundo sina Director Zhao at Boss Lu. Hindi ko inaasahan na si Boss Lu ay talagang patas sa trabaho. Lin mo, napakahalaga mo kay Boss Lu. Kaya ang mga dokumentong ito kailangang maayos mo ito ngayong gabi. Ang may kakayahan, siya ang maraming gawin. Kapag nasunog ang lungsod, apektado pati ang isda sa lawa. Pero ang proyektong ito, gagawin ko ng maayos. Boss Lu, ang kaba mo naman. Pupunta ka lang naman para makita ang misis mo. 2 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ang regalo ko. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon. Isang kwintas na brilyante. Wala pa akong nakitang babae na hindi nagustuhan ito. Sobra kang daldal. Nararamdaman ko lang na may utang na loob ako sa kanya. 2 taon sa ibang bansa. Nahirapan siyang samahan ng nanay ko. Huwag na kayong mag-alinlangan. Nababahala na siguro ang misis sa pakikipagkita sa inyo. Hintayin mo ako rito. Baka naman hindi pa siya tapos sa trabaho. Hello? Sir Lu Akoe, Alam ko. Asawa. pasensya na. Sinabi ng tiyahin mo na hinanap mo ako ngayon. Pero nasa opisina ako ngayon. Hindi ako makakaalis ngayon. Oh, salamat sa pagod. Oh, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Kaya ilalagay ko muna ito sa pintuan. Salamat. Pero hindi pa ako nakakapaghanda. Maghanda ng regalo para sa pagtatagpo. Mag-asawa tayo. Hindi mo kailangang maging formal. Sana magustuhan mo ang regalong ito. Maaga umuwi. Ang asawa ko maganda ang tao. Sir Lu, makita ang asawa. Masaya ka na? Hindi ko siya nakita. Siya ay busy pa. Pero nararamdaman ko, siya ay isang magandang babae. Tara, Mai, makikita pa tayo ng partner bukas. Ay.
Sir Zhang, ito ang aming spring exhibition. Intern ng project group. Lin Mu bata at maganda. Ang mahalagang detalye ng proyekto ngayon. Siya ang magpapaliwanag. Magpapaliwanag sa iyo ng detalye. Oh, Miss Lin, tama? Talagang bata at maganda. Ang Lu Company ay puno ng talento. Sir Zhang, ang proyekto ng partnership natin, ang experience. Gagamit ng offline immersive experience. Miss Lin, umupo dito at magsalita. Malayo ka. Hindi ko marinig. Lin Mu, halika. Dito ka. Sinabi ni Sir Zhang na umupo ka ng malapit para madaling makipag-usap. Halika. Halika na. Sir Zhang, kaya si Lin Mu ang magpapaliwanag sa iyo ng detalye. Hindi ko na makikialam. Director Zhao, kung may gagawin ka, magpunta ka. Sir Zhang, ito ang mga disenyo ng jewelry. Dahil ito, kapag suot sa kamay, mas maganda ang pakiramdam. Kaya kami, gumamit ng offline experience area. Tingnan mo, Ay, maganda ang disenyo mo. Mas mabuti. Tayo lang, mag-usap ng mas malalim. Ginoong Tsang, kung may usapin tayo, dito na lang sa opisina pag-usapan. O kaya, hahanap ako ng mas may karanasang kasamahan para makipag-ugnayan sa iyo. Hindi na kailangan. Gusto ko lang makinig sa iyo. Inampas mo ako? Boss Jiang, ang Lushi ay hindi lugar para magwala ka ng basta-basta. Ikaw si Boss Lu, di ba? Tamang-tama ang pagdating mo. Tingnan mo ang empleyadong ito ng kumpanya ninyo. Sinubukang mangakit ng partner pero nabigo, tapos nangahas pang manuntok. Kung kumalat ang balitang ito, ang reputasyon ng Lushi. Ano ba ang sinasabi mo? Kalokohan! Ikaw talaga ang unang nanloko sa akin. Ikaw ang lumapit sa akin. Sa loob ng conference room na ito, tayo lang ang dalawa. Sabi mo, hinaharas kita. Saan ang ebidensya? Sino ang nakakita? Boss Lu, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga ginawa ang mga sinasabi niya. Alam ko, Nakikita ko na. Ikaw, maliit na babae, magaling ka pala sa mga paraan. Boss Lu, ganito ka katapat sa kanya. Baka naman ako ang humawak sa iyong kasintahan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako at si Boss Lu. Boss Lu, ibig sabihin ba nito ay kailangan kong magtiis? Tama ka. Para lang sa isang maliit na assistant, hindi sulit na sirain ang kooperasyong ito. Lu Jingshu, sinuntok mo ako dahil sa isang babae? Ayaw mo na ba sa kooperasyon? ang taong akin ay hindi dapat dumanas ng ganitong paghamak. At ang tulad mong hamak na naninira sa mga babae ay hindi karapat-dapat makipagtulungan sa aming Lu Group. Ipinagtanggol ako ni Boss Lu. Si, nakikita ko na ang Lu Group ay malapit ng masira sa mga babaeng walang alam sa sarili na ito. Sandali, Ngayon mo gustong humingi ng tawad sa akin? Huli na. karapat-dapat ka ba? Pero tama ka, naalala mo ako. Humiling ka ng tawad kay Lin Mu. Miss Lin, pasensya na. Mula ngayon, ang Lu Group ay titigil sa lahat ng kooperasyon sa inyong kumpanya. Tungkol naman sa mga pagkawala at multa, ang aking legal department ang bahala sa iyo. Ikaw, Sa hinaharap, huwag ka nang maglakas loob na tumapak muli sa pintuan ng Lu Group. Lu Jingshu, maghintay ka lang. Boss Lu. Pasensya na po. Masyado akong nagpadala sa emosyon kanina. Hindi ko dapat sinaktan ng tao dahil ang proyektong ito ay napakahalaga sa kooperasyon. Wala kang ginawang mali. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang ganoong klaseng tao ay dapat lang saktan. Tama ang ginawa mo. Boss Lu, narinig kong nagalit si Lin Mu kay Boss Jiang. Nawala ang kooperasyon. Lin Mu, ikaw na isang maliit na assistant hindi nagtatrabaho ng maayos. Una, sumagot ka sa iyong superior. Ngayon naman, nagalit mo ang partner. Kaya mo bang panagutan ang mga responsibilidad na ito? Jiao Mengya, ang pagpapahinto sa kooperasyon ay desisyon ko. Walang kinalaman ito sa iba. Hindi mo iniisip kung paano mapapabuti ang proyekto, kundi sinisisi mo pa ang biktima. Kapag nalaman kong muli na walang dahilang tinatarget mo si Lin Mu, ang posisyon mong direktor ay hindi mo na rin kailangang gawin. Oo, Boss Lu. Naiintindihan ko na. Boss Lu, salamat po. Salamat sa pagtitiwala sa akin at sa pagtatanggol sa akin. Itinigil ko ang kooperasyon, hindi dahil sa sampal na iyon, kundi dahil sa ganitong mababang klaseng partner. Hindi rin interesado ang Lu Group na makipagtulungan sa kanila.
At hindi ko kailangang umasa sa pag-aalay ng dignidad at kaligtasan ng empleyado para makakuha ng kooperasyon. Na talaga ay isang mabuting boss. Nanay, Nak, dapat dalhin mo ang asawa mo sa bahay para maghapunan ngayong gabi. nanay, sobrang busy ako ngayon. Yung proyekto kasi, Laging busy ka na lang. Mas mahalaga ba ang proyekto kaysa sa asawa mo? Sabihin ko sa'yo, 8:00 ng gabi. Kung hindi ko makita na sabay kayong pumasok sa bahay, magpapakamatay ako. hala, nanay. Noong huli, hindi ko rin siya nakita. Hindi ko alam kung nagustuhan ba niya yung kwintas. Siguro magbigay na lang ako ng ibang regalo. Boss Lou, kung wala ka ng ibang ipag-uutos, aalis na muna ako. Hoy, sandali. Babae ka rin naman. Mas naiintindihan mo siguro ang isip ng babae. Makikipagkita ako sa asawa ko mamayang gabi. Tulungan mo akong pumili ng bagay na regalo. Ano? Regalo para sa pagkikita? Lu Jingshu, magre-regalo kay Lin mo? Akala ko ba, kasal na pala si Boss Lou. At napakamamahal pa niya sa asawa niya. Sige, Boss Lou. Gagawin ko kaagad. Lu Jingshu, paano ka napatingin sa isang probinsyang tulad niya? Anong klaseng babae ba itong silin mo? Ano bang ginawa niya para malinlang si Lu Jingshu? At mga haspang lumandi kay Jingshu, tingnan natin kung paano kita pagtritripan. Naglabas ka talaga ng malaking pera. Lu Jingshu, ganoon ka ba kabigay sa babaeng ito? Pinangakitan mo si Lu Jingshu? Pinagyayabang mo. Inay, may kailangan po? Mumo, umuwi na si Jingshu. Ay, ikaw ngayong gabi, dapat maaga kang umuwi. Kaming 3, magkakasamang kakain ng masarap. Umuwi na siya? Nandito pa siya ngayong gabi? Oo, ay, lutuan kita ni inay ng masarap. Tayo, dapat maganda ang gawin para mabigyan siya ng sorpresa. Sige, maaga talaga akong uuwi ngayon. Mabuti. Sa wakas, umuwi na siya. Director Zhao, interesado ka pala sa mga gamit ko? Mga basura lang, anong interes ko dyan? Huwag mong sabihing ang mga bagay na ito ay nasira ng kusa. Lin mo, akala mo ba talagang umangat ka na? May asawa ka na. Tumatanggap ka pa ng regalo kay Jingshu. Ang kapal mo talaga. Tinutulungan ko lang si Boss Lou bumili ng regalo para kay Mrs. Lou. At saka ang mga bagay na ito ay mga bagay lang na dinaanan ko sa tabing daan at binili kong peke. Ang tunay na alahas, 1 oras na ang nakalipas, ay naibigay ko na kay Assistant Liu. Niloloko mo ako? Tinapos ko lang ang ipinagagawa ni Boss Lou. Kung wala namang ibang bagay si Director Zhao, may iba pa akong gagawin. Kaya mauna na ako. Lin mo, huwag kang magyabang. Noong huli, sabi ni Mama, gusto niya ang ginawa kong cookies. Magdadala ulit ako sa kanya ngayon. Regalo mula sa kanya ulit. Ang regalong ito, bakit parang katulad nung ibinigay ni Boss Lou sa asawa niya? Oy, Ang batang si Mumu, lalong tumatagal, lalong gusto ko. Ay, pagkakita mo sa kanya mamaya, huwag mong ipakita ang mukha mong yelo. Ma, paulit-ulit mo nang sinabi yan. Asawa ko siya. Alam ko kung paano siya pakisamahan. Ay, ikaw, bata ka pa lang. Ilang babae ang nakasalamuha mo? Alam mo ba kung paano mapasaya si Mumu? Aray, ganito na pala ka-late. Dapat nakauwi na si Mumu. Puntahan mo siya sa pintuan. Ay, bilisan mo. Huwag kang mag-alala. Susunduin ko na siya. Bilisan mo.
Ay, hindi. Nandito ka na pala. Nandito ka na pala. Nakalimutan ko. Yung prutas na online ko binili dumating na. Ah. Aray, akala ko si Mumu na. Tong batang to, bakit hindi pa dumarating? Kung ganoon, uwi na muna tayo. Siya. Hoy, Mumu. Hoy, Mumu. Nasaan ka na? Ma, pasensya na. May urgent na bagay sa opisina. Kailangang asikasuhin. Baka ako, makadelay ng konti bago makarating. Kain na muna kayo ng hapunan. Huwag na kayong maghintay sa akin. Anong bagay yan na napaka-urgent? Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito, pupunta na ako. Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Okay lang, okay lang. Ang importante ay yung sa opisina. Mag-ingat ka ha. Si Ipo? May urgent na bagay daw sa opisina si Mumu. Madedelay daw siya. Tayo na muna ang kumain. Kayo na po muna kumain. Maghihintay ako sa kanya. Uy, itong batang to, magaling ka pala ah. Bigay mo sa akin. Ano ba yung boss niya sa kumpanya? Laging inaabuso ang mga empleyado. Sabi ni Director Zhao, sa lounge, may tungkol sa spring exhibit na urgent na sitwasyon. Kailangang asikasuhin ka agad. Pero, parang sa tingin ko, kakaiba tong lugar na to. Sino? Sino yan? Maganda, ako to. Director Zhang. Yung usapan natin dati na hindi natapos, ngayon, pag-usapan natin ng masinsinan. Naku, naiwan ko yung cellphone ko sa workstation. Gusto mong tumawag ng pulis o humingi ng tulong kay Director Lumo? Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Yung signal dito na block ko na, Legal na pagpigil yan sa kalayaan ko. ano naman kung ganon. Ngayong gabi, hindi ka na makakatakas. Nung oras na ba? Bakit hindi pa umuwi si Mumu? Hindi pa rin sumasagot sa tawag. Baka may nangyari sa kanya. Kahit na nag-overtime, hindi dapat hindi sumasagot sa tawag. Palagi namang napapanahon ang batang yan. Baka sa daan, may nangyaring problema. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Sasamahan ko kayo. Alam nyo ba kung nasaan ang opisina niya? Oo, alam ko. Bilisan natin. Mumu. Mumu. Ang ibig niyong sabihin, ang asawa ko ay nagtatrabaho sa sarili kong kumpanya. Kala ko alam mo. Palagi niyo siyang tinatawag na Mumu. Ano ang buong pangalan niya? Lin mo. Lin na parang kagubatan. Mu na parang ginhawa ng tagsibol. Bakit? Lin mo. Naalala ko, yung assistant designer ay ganoon din ang pangalan. Hoy, wag mo nang isipin yan. Mahalaga ang paghahanap kay Mumu. Bitawan mo ako! Bitawan mo! Ha? Boses ni Mumu yan? Siguro nasa lounge. Lounge. Hoy! Assistant Liu, dalhin mo ang 2 tao sa lounge ng kumpanya. Bilisan mo. Magandang dilag. Huwag ka nang lumaban. Walang darating dito. Sumunod ka na lang sa akin. Bastos ka! Tatawag ako ng tulong. Tumawag ka. Kahit sumigaw ka hanggang mapunit ang lalamunan mo. Walang sasaklolo sa'yo. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ginoolu, nagkakamali lang. Ikaw, babae, siya ang nanligaw sa akin. Ikaw, hayop. Huwag kang makialam sa babae ko. Kontrolado. Tumawag ng pulis. Hayaan ng pulis na imbestigahan ang lalaking ito. Dalhin siya. Ginoolu. Pasensya na. Nalate ako. Mahal. Mahal. Ginoolu, ikaw. Ako ang taong nakasal sa iyo. Sa munisipyo, 2 taon na ang nakalipas.
Mumu. Mumu, ayos lang ba? Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa iyo. Tara na. Dadala ka namin pa uwi. Tara na. Isasama ka namin pa uwi. Jingsu, ano ba talaga ang nangyari? Mamaya na. Anak, huwag kang matakot. Nandito na tayo sa bahay. Sino ang nanakit sa'yo? Ayos lang ako. Ikaw ang may kasalanan. Hindi mo naalagaan si Mumu. Oo, kasalanan ko. Hindi. Si Ginoong Lu ang nagligtas sa akin. Anong Ginoong Lu? Dito sa bahay. Si Jingshu ang asawa mo. Mumu, ikaw ngayong gabi, dito ka matutulog kasama si Jingshu. Dito, walang mga apis sa'yo dito. Parang hindi maganda yon. Anong hindi maganda? Pamilya tayo. Dapat magkasama. Aayusin ko ang kwarto. Jingshu, samahan mo si Mumu. Dito ka matutulog. Dito ka nakatira? Hindi ko inakala, si Mr. Lu ang mapapangasawa ko. Ang asawa ni Mr. Lu na pinapangarap ko. Ako, mismo. Uminom ka ng tubig. Malamig pa ba? Mas mabuti na. Pasensya. Hindi ko kayang protektahan ka. Hindi ko maisip kung may nangyari sa'yo. Kaano ako magsisisi? Ako, hindi ko alam dati na asawa mo ako. Kaya nagulat ako. Huwag kang magmadali. Marami tayong oras. Nandito ako palagi. Mumu, nakapag-ayos na ako ng kwarto. Dalhin kita para makita. Aray, ako ba ay napaaga sa pagdating? Nakakaabala ba ako sa inyong dalawa? Inay, Tama na, biro lang yon. Mu, halika, samahan kita. Tingnan mo ang regalo ko para sa'yo. Tara na. Bibigyan kita ng ilang alahas para mawala ang takot mo. Kaunting alahas lang? Parang mas marami pa to kaysa sa alahas sa isang tindahan. Bagaman 50 milyon lang ang kwintas na ito, bagong estilo talaga ito. Bagay naman sa manugang kong babae. Mu, ano sa tingin mo? 50 milyon! Kahit ipagbili ako, hindi ko mabibili ang kwintas na yan. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang manugang ng pamilya Lu. Ang mga alahas na ito sa'yo talaga. Jingshu, suot mo na sa asawa mo. bagay sa'yo. Ang ganda. Salamat. Jingshu, samahan mo si Mumu na uminom para makarelax ka. Ang alak na ito, espesyal kong pinili mula sa wine cellar. Nakakatulong sa pagtulog. Salamat po. Mag-usap kayong maayos, hindi na ako makikialam. Mag-usap kayong maayos. Mag-usap kayong maayos ha. Uminom ka. Kailangan mong mag-relax. Boss Lou. Salamat. Dito sa bahay, asawa mo ako. Tawagin mo na lang ako sa pangalan. Lu Jingshu. May problema sa alak. Oh, ako. Ako ang magbubukas ng bintana.
Hindi pwede. Nanay. Nanay. Mas gusto niyang maligo sa malamig na tubig kaysa hawakan ako. Wala ba talaga akong appeal? Hindi ba niya ako gusto? Magandang umaga. Maganda ba ang tulog mo? Mabuti naman. Hatid na kita sa opisina. Lu Yengshu. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Pwede bang? Huwag muna nating ipaalam sa iba ang relasyon natin. Ayaw mong ipaalam? Sa tingin ko, mas makakaiwas tayo sa mga hindi kailangang problema kung secret ang pag-aasawa natin. At sa opisina pa, Siya. Gets ko na. Ganito ka ba kabilis maglayo sa akin? Dahil ba sa nangyari kagabi? Ayaw na niya sa akin? Tara na, pumunta muna tayo sa opisina. ang dali-dali niyang pumayag. Talagang hindi niya ako gusto. Oy. Mag-ingat kayo. Aray, itong dalawang batang to. Kanina pa halatang awkward ang atmosfera. Baka nabigo ang wine kong pampadulas kagabi? Nabigo? Naku, hindi pwedeng ganito ang mangyayari. Naku, anong gagawin ko? Alam ko na. Mas mabuti pang puntahan ko siya sa opisina ng palihim at sama-sabihan ko rin yang batang si Jingshu. Hindi pwede. Hindi bagay ang suot mo. Kailangan low-key. Low-key lang. Bakit kasama ni Boss Lu si Lin mo? Tumahimik ka. Galit na galit si Jingshu sa chismis sa opisina. Lin mo, ang babae mo. Nagmamalaki ka dahil maganda ka? Gusto mo pang humalik kay Jingshu? Kakatanggap ko lang ng abiso. Pupunta si Lola sa opisina, mamayang hapon. Oo, alam ko na. Pagdating niya, dalhin mo siya diretso sa opisina ko. Sige, Boss Lu. Isa pa, tungkol sa balita na ikakasal ka na. Dapat bang ipaalam sa buong kumpanya? Huwag na. Hindi mo na kailangang ipaalam. Naiintindihan ko. Direktor Zhao, bakit hindi ka kumatok? Lu Jingshu, ikakasal ka na? Pagkatapos ng kagabi, paano ko nga ba siya haharapin ngayon? Wag na muna. Wag muna nating isipin yan. Ang trabaho munang importante. Puntahan ko muna siya para mag-ulat. Jingshu, 20 taon na tayong magkakilala. Simula pagkabata, gusto na kita. Hindi mo ba alam? Nang pumasok ako sa Lu Group at pinagsumikapang maging direktor para lang mas mapalapit sa'yo. Palagi kitang itinuring na kapatid na babae. Hindi ganyan. Hindi mo lang talaga nakikita ang nararamdaman ng puso mo, Jingshu. Gusto talaga kita. Maghihintay ako. Hihintayin kong makipaghiwalay ka sa babaeng yon. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Uulitin ko. Kapatid na babae lang talaga ang turing ko sa'yo. Kapatid na babae? Magkasama tayong lumaki. Magkahiwalay man. Hindi ako naniniwalang wala kang kahit kaunting nararamdaman para sa akin. Lin mo, ano ba talaga ang ikinalulungkot mo? Matagal mo nang alam na pinilit lang siya ni Tita Lu na pakasalan ka, di ba? Direktor Zhao, maging maingat ka sa iyong mga salita at kilos. Natain opisina tayo. Kung gusto mo pang magpatuloy sa Lu Group, huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Lin mo, ikaw ang dahilan ng lahat. Simula nang dumating ka, nagbago na ang lahat. Presidente Lu, nahulog ang proposal na ito sa may pintuan. Detalyadong plano para sa Spring Exhibition. Hindi ba't ito ang ipinagawa ko kay Lin mo? Nandito siya kanina.
Director Zhao, sino ang nagpagalit sa'yo? Ang babae na nakasal sa Jingshu. Sino talaga? Kapag nahuli ko siya, maghintay lang. At si Lin Mu, ang masamang babae, may asawa na, at nanliligaw pa sa Jingshu. Si Lin Mu. Siya ay nakabatay sa di tamang paraan para umakyat. Nanliligaw sa General Manager Lu. Dapat tayo ipaalam sa buong kumpanya. Alam ang masamang ginawa niya. Humanao ka ng ilang tao. Gusto kong malaman ng buong kumpanya. Siya ay isang walang hiya na kabit. Espesyalista sa pagwasak ng relasyon ng iba. Pero sa side ng General Manager Lu, Jingshu ay pansamantala lang na linlang niya. Basta makilala niya ang tunay na mukha ng babae. Natural na babalik siya sa akin. Ano ang ginagawa ng lahat? kakatanggap lang ng mensahe na ang mother ng General Manager Lu, Mrs. Lu, ay pupunta sa kumpanya. Lahat, abala sa paghanda para sa pagtanggap. Kung makapasok ako sa paningin ng mother ni Jingshu, siyang siguradong magpapare sa akin at Jingshu. Ay, kamusta? Kilala mo si Lin Mu? Sa Departamento ng Design. Alam mo kung saan siya nakaupo? Hindi alam. Bakit mo hinahanap si Lin Mu? Binibini, kilala mo siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Paano ko makikilala ang ganoong klaseng tao? Ano ka sa kanya? Ako ang nakatatanda sa kanyang pamilya. At dumating ako para bisitahin siya. Talagang mahirap na kamag-anak mula sa probinsya. Akala ko sino? Yun pala mahirap na kamag-anak ni Lin Mu. Bakit? Narinig ko na nakapasok siya sa malaking kumpanya, kaya't dali-dali kang pumunta dito para manghingi ng pera? Binibini, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Si Lin Mu sa kumpanya, nanlalaki at naging kabit. Sinira niya ang relasyon ng iba. Ikaw ba ay gustong tumulong sa kanya para manghingi ng pera? Kabataan, kailangan mong panagutan ang iyong sinasabi. Kung anong klaseng tao si Mumu, ako ang pinakamay alam. Alam mo? Alam mo kung paano siya umakyat sa kama ni Jilu? Talagang magkasing laho kayo? Lumayas ka na sa iyong mahirap na probinsya at huwag kang magpahiya dito. Ayos ka lang ba? Mumu, Talagang kamag-anak mong mahirap. Director Zhao. Matanda na ang tiyahin? Paano mo siya matutulak? Lin Mu, anong pakikipagpanggap ang ginagawa mo rito? Ikaw at ang mahirap mong kamag-anak mabaho. Mamaya, ang nanay ni Jingshu, si Madam Lu, ay darating. Kapag nakita niya kayo at nasira ang mood niya, kaya mo bang panagutan? Tama. Anong karapatan meron kayo para pintasan si Director Zhao? Mag-sorry ka na agad. Ako at ang tiyahin, hindi makakaapekto sa mukha ng kumpanya. Kayo na nagpapanggap na mataas ang uri, pero may kinikilingan kayo sa pagtingin sa matanda. Hindi ba't nakakatawa? Humarap ka pa sa akin? Para sa ginawa mo kanina, lumuhod ka at mag-sorry sa akin ngayon din. Umalis ka na kasama ng mahirap mong kamag-anak. Kung hindi, bilang direktor ng disenyo, paaalisin kita sa Lu Corporation ngayon din. Ikaw, ang direktor na ito, ang lakas ng loob. Puro alis ang sinasabi. Ang ugali sa Lu Group ay nasisira ng mga tulad mo na tao. Ikaw na matandang galing probinsya, karapat dapat ka bang kausapin ako? Akala mo ba bahay mo ito? Ikaw, tinanggal na kita ngayon. Umalis ka na. Hindi ako karapat-dapat. Kung alam ni Jingshu ang direktor ng kanyang kumpanya, nang aabuso sa akin at sa mga empleyado ng kumpanya ng walang dahilan. Sa tingin mo, hahayaan kanya? Director Zhao, siya hindi talaga kilala ang President Lu? Sino ang tinatakot mo? Jingshu ayaw sa mga nagmamalaki dahil sa kapangyarihan mga taong nagpapalaganap ng chismis. Ngayon mag-impake ka ng mga gamit mo at umalis sa Lushi o kaya lumuhod at mag-sorry sa akin. Ngayon, basta nandito ako. Hindi ma-fire ang Lin Mu, ang ma-fire ay kayo. Kalokohan! Ikaw ang mag-fire sa akin? Matandang babae. Ang Director Zhao at President Lu ay may matagal na relasyon. Anong karapatan mo para i-fire ang Director Zhao? Tama na! Papunta na sa kumpanya ang nanay ni Jingshu. Huwag hayaan ang dalawa na makaapekto sa kanya. Diretso silang paalisin. kung may problema, ako ang harapin. Ikaw, isang assistant lang mapoprotektahan mo siya? Matagal ko na kayong hindi gusto. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo. Zhao Mengia, baliw ka. Tian, hawakan mo siya. Hanggang ngayon, nagtatago ka?
Ano ang ginagawa ninyo? Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Direktor Zhao, magpaliwanag ka. Boss Lu, sila yon. Si Lin Mu at ang mahirap niyang kamag-anak. Sila ang unang nanlait at nang away. Gusto ko lang, ayusin ang sistema sa kumpanya. Mahirap na kamag-anak? Ang lakas ng loob mong sabihin na ang nanay ko ay mahirap na kamag-anak ni Lin mo. Nanay? Kayo pala ang nanay ni Jingshu? Mrs. Lu? Tsk. Nagkamali ako sa pagkilala sa inyo. Pasensya na, tita. Hindi ko kayang tanggapin ang pagpapakumbaba mo. Kayo, dapat kayong humingi ng tawad kay Lin mo. Pasensya na. Pasensya na. Napaka-ayaw-ayaw naman ng paghingi ng tawad nyo. Mukhang hindi nyo talaga naiintindihan. Ang pagkakamali nyo, di ba? Ma, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Ay, anak, kanina. Buti na lang at si Mumu ang sumaklolo sa akin. Napakabait na bata, pero siya pa ang pinagbintangan nila at gusto pa siyang tanggalin. Tatanggalin si Lin mo? Hindi, Jingshu. Anong klaseng tao ako? Hindi mo ba alam? Si Lin Mu? Paulit-ulit niya akong sinasagot bilang boss ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nasabihan ko lang siya ng ilang beses. Sinasagot pa rin niya ako. Kaya ko siya tinanggal. Ganun ba? Siya ang unang nanlait. Sa akin at kay tita. Matandang hayop ang tawag sa akin. Probinsyana naman kay tita. Kahit sino, hindi makakatiis ng ganun. Sumobra ako sa reaksyon ko. Pero, Jingshu, mali pa rin na sagutin ni Lin Mu ang kanyang boss. Mali talaga yon. Kung palalampasin pa, saan na tayo pupulutin? Kailangan siyang tanggalin. Tama na. Ipinaalam ko sa inyong lahat dito. May magandang palabas na naman. Walang sino man sa buong kumpanya ang pwedeng basta-basta magtanggal kay Lin mo. Bakit? Bakit hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya? Dahil siya ang aking. Dahil siya ang. Boss Lu, ako po ang unang nanghamon sa superior. Kasalanan ko po ito. Hindi po kayo dapat dahil tinulungan ko lang si tita. Ay bigyan ako ng espesyal na trato. Kung magkamali ako sa kumpanya sa hinaharap, dapat pa rin akong parusahan. Si Yananga. Mumu, ang bait-bait mo talaga. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Mumu ha. Mag-usap tayo. Jingshu, pakinggan mo muna ako. May malaking pagkakamali talaga sa pangyayaring ito. Gusto ko sanang ayusin ang kumpanya bago dumating si Mrs. Lu. Hindi ko sinasadya na hamakin si Mrs. Lu. Pero totoo namang napakasimple ng suot niya. Direktor Zhao. Binalaan na kita noon pa. Huwag kang magdadala ng pagkiling sa pagtingin sa iba. Kung hindi dahil kay Lin mo na nakasaklolo sa nanay ko, kung may nangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Paumanhin. Sobra na talaga ako ngayon. Boss Lu, dumating na ang ipinag-utos ninyong singsing. Pakitingnan po ninyo. Na-deliver na ang singsing na in-order mo. Pakitingnan mo. Ay naku! Ang ganda ng singsing! Maganda. Mr. Liu. Sir Liu, para kanino ang gift na ito? Personal na bagay ng boss ito. Siyempre, hindi ko alam. Pero, ang singsing ni Sir Lu, noong nakaraan, pinakuha ang pinakamahusay na designer sa France. In order. Miss Zhao, hindi ba ikaw ang fan ng brand na ito? Suki ba? Talagang para sa iyo ito. Pero, kagagawan lang ng Mrs. Lu. Hindi makukuha ni Sir Lu. Jingshu, alam ko na may feelings ka sa akin. Deng Shua, Mumu ay mabuting bata. Dapat mo siyang protektahan. Hindi na siya dapat maapi. Ma'am, huwag kang mag-alala. Protektahan ko si Mumu. Sina, hindi na kita iistorbo sa trabaho mo. Uuwi na ako. Nanay, ihahatid kita. Hoy, huwag na. May ipinatawag na akong sasakyan. Kayo namang dalawa. Mag-usap kayong mabuti. Alis na ako. Paalam, nanay. Babalik na ako sa trabaho ko. Hoy, Mumu. Bakit ganon din ang tawag mo sa akin? Bakit? Hindi ba ako pwedeng tumawag sa iyo ng ganoon? Hindi.
Ano ito? Ito ang ipinapalit kong singsing. Gusto mo ba? Gusto ko. Anong ginagawa ninyo? Ahem, yun, sabi ni Sir Lou. May dumi sa mukha ko. Uuwi muna ako para magtrabaho. Lin Mu, anong karapatan mo? Ah, Director Zhao, anong kailangan mo? Ako. Narito ako para mag-ulat tungkol sa pag-unlad ng bidding para sa spring exhibit. Halika, tingnan ninyo ito. Ang singsing na ito sa kamay ni Lin Mu, hindi ba ito katulad nung dinala ni Assistant Liu para kay Sir Lu? Yung singsing? Magkamukha talaga. Lin Mu, hindi ko inaasahan na ganito ka pala. Ninakaw mo pa kay Sir Lu ang singsing na ibibigay kay Director Zhao. Anong sinasabi mo? Hindi ko ninakaw yan. Hindi ninakaw? Kung gayon, itong singsing. Bakit nasa kamay mo? Alam ng lahat na mabuti ang relasyon ni na Sir Lu at Director Zhao. Itong singsing, tiyak na galing kay Sir Lu ang regalong ibibigay kay Director Zhao. Dao, Anong nangyayari? Director Zhao, si Lin Mu, ninakaw niya kay Sir Lu ang regalong ibibigay sa iyo. Ano? Tanggalin mo agad ang singsing. Ibinigay sa akin ni Boss Lou. Hindi ko ninakaw. Bibigyan ka ni Lu Jingshu? Ano ka ba? Isang maliit na assistant. Bibigyan ka ni Jingshu ng isang mamahaling regalong ganito? Tanggalin mo yan agad. Bitawan mo ako. Nagnakaw ka na. Ang lakas pa ng loob mo. Hinablot mo pa? Director, tingnan mo, sinira niya ang singsing. Pupuntahan ko na si Boss Lu para humatol siya. Sing-sing ko. Boss Lu, tingnan mo. Ninakaw ni Lin Mu ang singsing na inihanda mo para kay Director Zhao. At sinira pa niya. Yingshu, wag na nating pansinin. Kung nasira ang singsing, nasira na. Basta aminin lang ni Lin Mu ang kanyang pagkakamali. Humihingi ng tawad. Hindi ko na siya pag-iinitan. Okay lang ba ang kamay mo? Nasugatan ka ba? Wala. Boss Lu, huwag mo siyang palalampasin ng basta-basta. Hindi siya nagsisinungaling. Ko ang nagbigay sa kanya ng singsing. Oo, ito ay pasasalamat ni Boss Lou dahil nailigtas ko si Mrs. Lou. Kaya ibinigay niya ito sa akin. Ganun lang. Malinaw na ang nangyari. Dismiss na. Balik na sa trabaho. Tara na. Si Chen Xian ang yumapak sa singsing. Chen Qiang. Ikaw at si Lin mo, pumunta kayo sa opisina ko. Pasensya na, Lu Jingshu. Nasira talaga ang singsing. Ayos lang. Bibigyan kita ng mas maganda. Boss Lu, malinaw na si Lin Mu ang may masamang hangarin. May asawa na siya, nagpapapansin pa rin sa'yo. Walang hiya talaga siya. May asawa. Alam mo ba na itong singsing na ito ay espesyal kong regalong kasal para sa asawa ko? Regalong kasal? Bakit nasa kamay ni Lin Mu? Ano sa palagay mo? Hindi naman siguro. Si Lin Mu, ang asawa mo? Itong singsing na ito ay ipinagawa sa isang master sa France at nagkakahalaga ng 5.8 milyong piso. 0.8 million? Dahil ikaw ay empleyado ng kumpanya, hindi kita ipapaaresto. Pero ang mga nasirang gamit, kailangan mong bayaran. Ibabawas ko ito sa iyong sweldo buwan-buwan hanggang sa mabayaran ang lahat. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko talaga kayang magbayad. Lin Mu, hindi. Mrs. Lu, tulungan mo naman ako. Alam kong mali ako. Isa pa, makinig kang mabuti. Ang pagiging mag-asawa namin ni Lin mo, kung maisumbong mo kahit katiting, pahihirapan kita ng husto. Lumabas ka na. Si? ₱5,800,000 piso. Wala na ako. Yang silin mo na yon.
Dahil sa'yo lahat ito, nagmamalinis ka pa. Kung hindi, dahil sa'yo, hindi ako mapapahamak ng ganito. Si Lin mo naman, bigla-bigla na lang nagpakita bilang Mrs. Lu. Mukhang wala namang pagmamahalan sa pagitan nila ni Sir. Si Director Zhao at si Sir, matagal na at malalim ang relasyon. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapapabor kay Zhao Mengya. Pero binalaan ako ni Sir na huwag ipagkalat ang tunay na pagkatao ni Lin Mu. Kailangan ko ring mag-ingat. Director Zhao, Anong ginagawa mo rito? Tinitignan mo ba kung paano ako napahiya? paano naman ako makakapunta rito para lang tingnan kung paano kayo napapahiya? Gusto kitang tulungan na maghiganti at para rin sa sarili kong paghihiganti. Anong paghihiganti? Director Zhao, hindi nyo alam, lahat dahil kay Lin Mu. Nagbabayad sa akin si Boss Lu ng 5.8 milyong pisong halaga ng singsing. Nawasak ang buhay ko. Talagang salot si Lin mo. Pero ngayon si Boss Lu ay lubusang nahumaling kay Lin Mu. Hindi natin siya kayang talunin ng harapan. Pero naghahanda si Lin Mu kamakailan para sa bidding ng Spring Exhibition. Eh, ano naman? Di ko inaasahang may silbi ka pala. Sabihin mo ang detalye ng plano. Basta't makuha lang natin ang proposal na ginawa ni Lin Mu, kunin natin. Pagdating ng oras, para mapahiya siya sa bidding meeting. Tapos, ikaw ang lilitaw para mag-save ng sitwasyon. Sa panahong iyon, tiyak na titingin ng iba si Boss Lu sa iyo. Pero ang bidding na ito ay napakahalaga para kay Jingshu at sa Luz Group. Kung maaapektuhan ang bidding, natatakot ako. Ako, Director Zhao. Hanggang ngayon pa ba, nag-aalinlangan ka pa rin? Eh di ba nandyan ka naman na may kompletong bidding document para mag-save ng araw? Huwag kang mag-alala. Hindi magiging palpak ang bidding. Tama ka. Ito ay magandang pagkakataon para makuha ang pabor ni Jingshu. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para makuha ang password ng computer ni Lin Mu. Basta makuha lang ang proposal niya. Ang lahat ng iba pa ay aking ihahanda para sa iyo. Hindi lang ito para maghiganti para sa sarili ko, kundi para ring alisin ang pinakamalaking hadlang sa paligid mo. Kailangan mong tiyakin na malinis ang lahat ng galaw mo. Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. Huwag kang mag-alala. Siguradong walang mali sa pagkakataong ito. Abala ka pa rin? Malapit nang matapos. Gusto ko lang i-double check ang ilang datos. Bakit hindi ka pa umuuwi? Dinadalhan kita ng merienda. Naalala ko na nabanggit mo noon. Na paborito mo ang tamis na lugaw mula sa tindahang ito. Salamat. Salamat. Pero hindi mo kailangang gawin ito ng ganyan. Asawa kita. Ang pagiging mabuti sa'yo, kailangan pa bang may dahilan? Lu Jingshu, hindi mo kailangang dahil lang sa iniligtas ng nanay ko ang nanay mo, sa utang na loob na yon, ay gawin mo ang mga bagay na ito. Napag-usapan na natin dati, sa kumpanya, superior subordinate lang ang relasyon natin. Din mo, kung sasabihin kong, ang mga ginagawa ko ngayon, ay dahil lang gusto kita? Buksan mo at tingnan. Gusto mo ba? Bagong singsing, yung nauna, kahit na ayusin, may maiiwang bakas pa rin. Ito. Simula ng bagong yugto para sa atin. Hindi mo kailangang magpakapagod sa mga ganito. Dahil sa huli, tayo ay Hindi biro ang kasal. Kahit na ang kasal natin ay nagsimula sa ibang dahilan. Ngunit, ang singsing na ito, hindi ito kabayaran. Hindi rin ito para tuparin ang tungkulin ng mag-asawa. Ito ay kumakatawan sa aking pagpili at sa aking nararamdaman para sa'yo. bagong simula. Ang ibig sabihin ni Lu Jingshu, may nararamdaman siya para sa akin? Ang paulit-ulit niyang pagtatanggol sa akin, hindi lang pala dahil sa utang na loob. Gusto mong magpakasal ng palihim sa akin? Dahil ba, hindi mo talaga ako gusto? Ang pakikipag-asawa sa akin, para lang mapapanatag ang iyong ina. Ano mo naiisip yan? Hindi ba ganon?
2 taon na ang nakalipas. Pumayag kang magpakasal sa isang estranghero para sa pagmamahal sa magulang. Ang lahat ng iyong ginawa sa akin, ang pagiging seryoso at pagpapahalaga, ay dahil lang ako ay pangalan lang na asawa mo at hindi dahil ako ay Lu Jingshu. Hindi ganoon. Inaamin ko na noong una, malaking bahagi, ay dahil gusto kong mapapanatag ang nanay ko. Pero alam ko, pagkatapos kong ikasal sa iyo, napahanga ako sa iyong talino. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalaga. Kapag bigla kang lumalapit, at bumibilis ang tibok ng puso ko. Lu Jingshu, ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinasabi mo? Gusto mo rin ba ako? Magsisinungaling ba ako sa iyo? Ang pagsasama ko sa iyo, hindi para mapapanatag ang nanay. At hindi rin para magbayad ng utang na loob sa iyo, ay dahil mahal kita. Pasensya na. Ako ang mali. Hindi dapat kong gamitin ang ganoong pag-iisip para hulaan ang iyong lin mo. Tingnan mo ako. Mahal kita. Hindi dahil ikaw ay aking asawa, kundi dahil ikaw ay si Lin mo, ang siyang masipag at matapang. Ang Lin mo na nagpapakilig sa akin. Huwag mo na akong itulak palayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang tunay na simula para kina Lu Jingshu at Lin mo. Si, Gabi na. Mahal. Uwi na tayo. Sure ka bang walang tao? Huwag kang mag-alala. Sinuhulan ko ang guard na nagro-ronda. Tiniyak niyang walang tao bago niya tayo sinabihan na pumunta dito. Tigilan mo ang daldal, bilisan mo. Nakuha ko na ang proposal ni Lin mo. Kung gayon, ayon sa plano, mag-iwan tayo ng sorpresa para sa kanya. Bilisan mo, baka tayo makita. Kailangan ko pang pag-aralan ang kanyang proposal. Tapos na, hintayin natin siya bukas. At magmukha siyang katawa-tawa. Tara na, alis na tayo. ano? Ang bidding na ito, hindi ako itinakda para magpresenta sa entablado. Kalokohan! Assistant ka lang. Wala ka talagang karanasan sa pagdalo sa bidding. Anong karapatan mo para magpresenta? Pero ang proposal para sa bidding na ito, ako ang gumawa mula simula hanggang katapusan. Ano naman? Siyempre, ang may mas maraming karanasan ang dapat magpresenta. Ikaw lang? Sa totoo lang, inggit ka lang sa akin. Ikaw. Boss Lu, ang team na mag-attend ngayong araw ay handa na. Ako na ang magpepresenta. Ano sa palagay ninyo? Si Lin mo, Assistant lang siya. Walang karanasan. Hindi pwede. ang bidding proposal ay gawa mismo ni Lin mo. Kaya, ang gumawa ng proposal, ang dapat magpresenta. Salamat, Boss Lu. Hindi kita bibiguin. Kumusta ang negosyo nitong mga nakaraan? Hindi mo ba talaga iniisip na papayagan kitang matapos ang bidding ng maayos? Pangarap lang yan. Kung magtatagumpay ba, ay nakadepende sa kakayahan, hindi sa salita lamang. Ang may karanasan at walang karanasan ay magkaiba talaga. Kahit pa maganda ang plano mo, kung kabahan ka sa entablado, ikahihiya mo ang pangalan ng Lu. Kung magagawa ba ng maayos, kailangan mong subukan para malaman. Huwag kang magyabang. Tignan natin. Jingshu, dumating ka na. Huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa iyo. Boss Lu, ang tiyan ko, sobrang sakit na talaga. Bakit bigla na lang ganyan? Hindi ko rin alam. Baka food poisoning. Di magpa-hospital ka na. Ang mga ambulansya ng ospital, na ipalabas na lahat. Kung gusto mong pumunta sa ospital ngayon, kailangan mong magmaneho. Pero hindi ako marunong magmaneho. Wala ng oras.
Director Zhao, ikaw ang magmaneho para ihatid siya sa ospital. Ang bidding, silin mo ang bahala. Pero ako, Ang pagliligtas ng buhay ang mas mahalaga. kung magkakagulo ka, at kung hindi ako makabalit para mag-ayos, maghintay ka. Huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa iyo. Walang problema. Ipagkatiwala mo sa akin. Imposible to. Imposible talaga to. Yung backup? Now override din. Ngayon naman, inaanyayahan natin ang kinatawan ng Lu Group para sa kanilang presentasyon. Lu Yingshu. Yung proposal ko, naging garble na lahat. Kailan nangyari to? Kagabi, nung umalis tayo, ayos pa naman yon, di ba? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung paano naging garble lahat. Boss Lu, Miss Lin, oras na para umakyat. Sandali lang. Imposible to. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sabihin mo lang lahat ng naaalala mo. Si. Ako na. Ano ba tong ginagawa ng Luz? Napaka-importante nitong bidding. Pinapunta lang nila yung isang assistant na may dalang basura para lokohin ang mga tao. Mga hurado, mga kasamahan sa industriya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Biglang nagkaroon ng technical na problema ang kagamitan. Ngayon, ako po ay magtutuon sa pangunahing konsepto ng proposal para sa aking pagpapaliwanag. Presidente Lu, hindi na ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kung wala ang professional na data template, mahirap para kay Miss Lin na makayanan ng professional na QA session. Gusto nyo bang? Muli, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Ako po si Zhao Mengya, ang Design Department Director ng Luz Group. Mukhang kulang pa sa karanasan ng aming kasamahang assistant. Nang makatagpo ng biglaang technical na issue, medyo nahirapan siyang makaresponde. Kaya ngayon, pahintulutan ninyo po na pansamantalang ako na ang magpapatuloy? Ikaw ang humawak ng computer ko? Eh ano naman kung ako? Ngayon, panahon ko na para umakyat sa entablado. Ngayon, ako na ang susunod. Mga ginang at ginoo. Ngayon, ako ang magpapaliwanag ng detalyado ang aming grupo Lu sa pagkakataong ito. Plano para sa bidding. And Ito. Sino ito? Bakit may ibang tao na? Hindi ko alam. Director Zhao, sandali lang. Nabanggit nyo kanina ang paggamit ng bagong uri ng smart material para bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya. Maaari bang itanong ang material na ito sa ilalim ng tuloy-tuloy na mataas na intensity na ilaw? Paano ang katatagan ng datos? ang datos. Ang datos ay napakadetalyado. Dapat nasa appendix ito. Sa pahina 15 ng plano, ang binanggit na Dynamic Customer Simulation Algorithm, anong modelo ang pinagbabatayan nito? Ang pagtatakda ng mga parameter. Ano ang batayan nito? Ang algorithm ay napaka-advanced. Ito ay gawa ng aming team sariling inimbento. Maganda rin ang epekto. Ang mga parameter ay pinakamainam. Paano ang plano niya? Talaga bang naiintindihan niya ito? Director Zhao, ito ba talaga ay ginawa niyo mismo? Ang plano para sa bidding, ang mga tanong na ito. Wala kang masagot kahit isa. Ako. Paumanhin sa inyong lahat? Maaari bang makisabat sandali? Tungkol sa mga tanong na inilahad ng mga hurado kanina, bilang taga-disenyo ng proposal na ito at responsable sa datos, hayaan ninyong magdagdag ako ng paliwanag.
Una, tungkol sa datos ng katatagan ng bagong smart material, ang aming pinagbasehan ay ang pangatlong quarter experimental report na ibinigay ng supplier, na-verify na ito sa pamamagitan ng simulation, at nabawasan ang panganib ng kawalang tatag sa mas mababa sa 3%. Kaya mo yan, mahal ko. Naniniwala ako sa'yo. Pangalawa, ang Dynamic Passenger Flow Simulation algorithm na aming ginamit ay ang pinahusay na social force model at nagdagdag kami ng real-time hotspot feedback parameters. Tinitiyak nito na ang resulta ng simulation ay mas malapit sa totoong sitwasyon na nagbibigay ng maaasahang batayan para sa emergency response plan at flow guidance. Naku, naunahan na naman niya ako. Naagaw niya ang atensyon ni Jingshu. Tapos na ang pagbibigay ng proposal ng lahat ng kumpanya. Ang mga investor ay magkakaroon ng closed-door deliberation. Ano sa tingin ninyo? Okay kaya ito? Sa tingin ko, mas maganda ang proposal na ito. Ano sa tingin mo? Maganda ang feasibility. Batay sa aming komprehensibong pagsusuri, ang karapatang mag-host ng Spring Exhibit ay ipinagkakaloob sa Lu Group. Ang karapatang mag-host ng Spring Exhibit na ito ay ipinagkakaloob sa Lu Group. Lu Jingshu, nagawa natin. Ikaw ang nanalo. Magaling. Mumu. Masyadong masaya si Jilu. Lu, sobrang excited ako. Huwag nang maulit. Lu Jingshu, sinasadyang sinira ang proposal, hindi aksidente. Kahapon, pag alis natin, sina Zhao Mengya at Chen Qian ang gumalaw ng computer ko. Naiintindihan ko. Assistant Liu. Po, iimbestigahan ko agad. Hoy, teka muna. Naalala ko bigla. Noon pa, si Zhao Mengya ang nagpahinga sa akin sa lounge kaya nakasalubong ko si Ji Zhang. Assistant Liu. Imbestigahang mabuti si Zhao Mengya. Naiintindihan. Director Zhao. Sandali lang po. Kausapin po kayo ni Ji, Lu. Chao Mengya, Chan Qian, tungkol sa bidding proposal ni Lin Mo ngayong araw, na binago ng walang pahintulot, at kung paano ninyo siya inimbita sa company lounge. May iba pa ba kayong sasabihin? Nakita kong hindi kumpleto ang proposal ni Lin Mu, kaya inoptimize ko at ginawang backup para handa. Tungkol naman sa kanyang computer, kung bakit nagkaproblema, paano ko malalaman yan? Tama. Si Lin Mu mismo ang nagkamali. Wala kaming kinalaman doon. Ang core data model ng proposal ni Director Zhao ay kaparehong-kapareho ng sa akin. Hindi ba't napakakapansin-pansin nito? Sinasabi mo bang kinopya ko yan sa'yo, Lin Mu? Huwag kang magbintang ng walang basihan. May ebidensya ka ba? Hemp. Ebidensya? Hindi ganyan. Peke yung CCTV footage na yan. Pagke? Malinaw ang ebidensya. Mukhang kailangan pa kayong harapin ng pulis bago kayo magsabi ng totoo. Ako, ayoko pumunta. Si Director Zhao. Si Director Zhao ang nag-utos sa akin na gawin yon. Ikaw mismo ang may kagagawa nito. Galit ka kay Lin Mu dahil nalugi ka. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Ngayon, gusto mo ipasa lahat sa akin. Boss Lu, at saka si Lin Mu rin. Niloko ni Zhao Mengya para pumunta sa lounge ng kumpanya. Siya ang humingi ng tulong kay Boss Zhang para sirain si Lin Mu. Chen Qian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tama na. Zhao Mengya, Chen Qian. Ninakaw ninyo ang core business secrets ng kumpanya. Paulit-ulit ninyong pinanganib ang kaligtasan ng mga katrabaho, malubhang nilabag ang profesional na etika at tinapakan ng red line ng kumpanya. Aking ipinahahayag, kayo ay tinatanggal na. Lu Jingshu, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Para lang kay Lin Mu? Sa babaeng ito? Wala ka bang pakundangan sa dating samahan? Dahil nga may pakundangan ako sa dating samahan, kaya sa loob lang ng kumpanya ito nilutas. Hindi ko ipinaalam sa pulis. Assistant Liu, ilabas mo sila. Sige. Lin Mu, hindi kita palalampasin. Boss Lu, ayokong matanggal. Pakiusap, patawarin mo ako. Ikaw!
Ikaw, babaeng ito, ang kumuha kay Lu Jingshu. Oy, hindi ba't si Miss Zhao ito? Ikaw? Nakalaya ka na? Siyempre. Akala mo ba walang kwenta ang mga taon kong pinagdaanan? Nakalaya ka. Siyempre. Akala mo walang nangyari sa mga taon kong ginugol? Nandito ako para magbigay ng oportunidad sa'yo. Isang pagkakataon para makabawi ka at maghiganti sa mag-asawang hayop. Ano ang ibig mong sabihin? Lu Jingshu, dahil sa babae na yon nasira ang negosyo ko. Itinapon ka niya tulad ng basura. Hindi ka ba galit? Galit ako, syempre. Ano ang plano mo? Lu Jingshu, ano ang pinakamahalaga sa kanya? Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang babae na Lin Mo. Kapag kidnap natin ang Lin Mo para magbayad si Lu Jingshu, ano ang tingin mo? Kidnap? Nabaliw ka! Krimen ito! Krimen? Nang ilagay nila ako sa alanganin, naisip ba nilang magbigay ng pagkakataon? Nang tanggalin ka nila sa trabaho sa harap ng lahat at nawalan ng dignidad, naisip ba nilang magbigay ng respeto? Ang iba, hindi mo na dapat intindihin. Ikaw lang, ilabas mo ang Lin Mo. Kapag nakakuha ako ng pera, aalis ako. At maaalis din ang Lin Mo para sa'yo. Maganda ito para sa ating dalawa. Jay, Ano ang detalye ng plano? alam ko na, Miss Zhao ay matalino. Tapos na ang pagod. Nasa meeting pa si Lu Jingshu. Uuwi na ako para samahan ng mama. Lin Mo, nagkataon talaga. Matulog ka. Matulog ka ng mahimbing. Gising! Huwag kang magpanggap na patay. Zhao Mengya. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gagawin ko? Lin Mo, alam mo na si Lu Jingshu ay may asawa na. Pero araw-araw kang nakadikit sa kanya. Nagpapanggap na innocent, gumagamit ng mga scheme. Hindi ba't ang gusto mo lang ay ang posisyon at pera niya? Hindi ako. Wala ka. Pero paulit-ulit mong ginaganyak siya. Pinapatanggal mo ako para sa iyo. Ginagawa mong masira ang reputasyon ko. Ikaw ay isang walang hiya na kabit. Hindi ba ito ang numero ni Lu Jingshu? Naglakas loob ka pa na ilagay siya bilang asawa sa contacts mo? Asawa, nakauwi ka na ba? Nasa meeting pa ako. Ganoon ba? Ikaw pala ang asawa niya na hindi ipinakilala. Kala ko pa nga, tanga ako, na paulit-ulit na pinag-iinitan ka. Ikaw pala ang matagal na niyang tao. No ang karapatan mo para makuha ang lahat niya. Hao Menja. Sa pagmamahal, walang karapatan. Maaari mo pa ring bumalik ngayon. Tumigil ka na. Tumigil? Wala na akong daan pabalik matagal na. Ang hindi ko makuha. Hindi mo rin dapat makuha ng maayos. Pasigla ang usapan Miss Zhao, ano ang nalaman mo? Hindi lang ako nagbibiro sa kanya. Gusto kong sirain mo siya. Grabe Hindi ba mahal siya ni Lu Jingshu? Ipakita ko sa kanya ang babae na pinakamamahal niya kung paano sirain. Kapag hindi na siya gusto niya, ang posisyon bilang Mrs. Lu ay natural na akin. Magandang ideya iyan. Matagal ko na gustong subukan ang babae. Hao Menja. Kriminal ang ginagawa mo. Kriminal? Mula nang ako'y iwan, wala na akong daan pabalik matagal na. Tin mo, kung may sisihin, kasalanan mo kung sino ang kinuha mo na hindi dapat kunin. Ginoong Zhang. Pera lang ang gusto mo, di ba? Ano? Gusto mo akong bilhin gamit ang pera? Ang kidnapping at paniningil ay malaking kasalanan. Kahit makuha mo ang pera, hindi ka makakaalis ng ligtas. Mas mabuti na pakawalan mo ako.
Papabayaran ko sa Lu Jingshu ang isang halaga ng pera para sa'yo. Sapat ang pera para makabangon ka ulit. Sinisiguro ko, hindi kita hahabulin. Huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Hindi talaga maaaring mahalin siya ng Lu Jingshu. Kung hindi, bakit magtatago ng pag-aasawa ng 2 taon at hindi ipapahayag? Pakawalan mo siya. Pagkatapos ay papapasok niya ang Lu Jingshu para ikulong ka. Magbibigay ba ng pera ang Lu Jingshu? Malalaman mo sa sarili mo. Sa bidding meeting ngayon, paano niya ako tratuhin nakita mo na, di ba? Kumpara sa isang ransom na hindi siguradong makukuha. Isang sigurado, malinis na pondo, para magsimula. Alin talaga ang mas mabuti? Parang may punto ang sinasabi mo. Ginoong Zhang, nagpapahaba lang siya ng oras. Hindi talaga maaring magkaroon ng tunay na pagmamahal sa isang babae ang Lu Jingshu para lang sa'yo ang bagong eksperimento. Kunin ang ransom, lumayo iyan ang totoo. Hao Mengya. Paulit-ulit mong sinasabi, hindi ako importante sa Lu Jingshu. Bakit ganito ang galit mo sa akin? Hindi ba't dahil alam mong mabuti na ako ang pinili niya? Tumahimik ka. Boss Zhang, sinisiraan lang niya tayo. Hindi mo ba gustong maghiganti kay Lu Jingshu? Hindi mo ba gustong makita na nasasaktan si Lu Jingshu? Tumawag sa akin si Mumu kanina, pero hindi nagsalita. Hindi ko alam kung nakauwi na siya. Ano yon? Jingshu, nasa opisina pa ba si Mumu? Bakit hindi pa siya umuuwi? Tumatawag ako sa kanya, walang sumasagot. Anong oras na ba? Nag-aalala ako sa kanya. Hindi pa siya umuuwi? Kakausapin ko siya agad. Ang tinatawagan ay naka-power off. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Ang tinatawagan ay naka-power off. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Assistant Liu. I-check mo ang outpunch record ni Lin mo, pati na rin ang CCTV malapit sa opisina. Hello? Sige, naintindihan ko. Boss Lu, ulat mula sa Security Department. May nakakita kay Zhao Mengya kalahating oras na ang nakalipas na nagpapalibot-libot malapit sa kumpanya. Mukhang kahina-hinala. Zhao Menja. I-track ang cellphone ni Lin mo, ang huling lokasyon ng signal. Maghanda ng sasakyan kaagad. Isama mo ang mga tao mula sa Security Department. Sumama kayo sa akin. Kung si Lu Jingshu ay talagang handang magbigay ng pera ng direkta, di talagang hindi ko na kailangang magsapalaran. Niloloko ka lang niya, Boss Zhang. Kapag nakalaya na siya, una niyang papatayin ay ikaw at ako. Ang dila mo talaga, ang galing mang uto. Sandali. Magkano kaya ang maibibigay sa akin ni Lu Jingshu? Maaari kang magpresyo. Maaari akong tumawag ngayon din. Gamitin mo ang cellphone mo para tumawag. Huwag kang tatawag. Kapag tumawag ka, wakas na tayong lahat. Pumalma ka. Boss Zhang, kung ayaw mong gawin, ako na ang gagawa. Gasgasin ko ang mukha niya. Si Lu Jingshu. Siyempre, iiwan na siya ni Lu Jingshu. Mo. Huwag kang lalapit. Kung hindi, o gaguhitin ko ito. Bitawan mo siya. Lu Jingshu, umatras ka. Ipaghanda mo ako ng sasakyan. At 100 million. Kung hindi, gagawin ko na ito. Ginong Jiang, Pera lang naman ang habol mo. hindi mo kailangan magpakasala. Kung saktan mo lang siya kahit konti, pinapangako ko na ang buong buhay mo sa bilangguan ay magiging impyerno. Pakawalan mo siya ngayon at pakakawalan kita. Sisiguraduhin kong makakaalis ka. Paano kita paniniwalaan? Pwede mong timbangin. Kotse, nandyan na sa labas. Pera, sa loob ng 20 minuto, maihahatid na ni Assistant Liu. Kailangan ko ang pera sa loob ng 10 minuto. Pwede. Lu Jingshu, para kay Lin Mu, kaya mong gawin ang lahat. Siya lang ba ang nasa isip mo? Wawasakin ko siya. Protektahan si Jilu.
Jingshu. Ang braso mo. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo, Lu Jingshu. Mumu, nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Parang nabali ang braso mo. Okay lang ako. Huwag kang matakot. Assistant Liu. Sir Lu, Ipakulong mo silang dalawa. Iharap ang mga ebidensya. Para sa kidnapping sinadyang pinsala komersyal na paniniktik lahat ng kaso, gusto kong wala silang pagkakataong bumangon. upo, Sir Lu. Dalhin lahat sila. Tara, Masakit ba? Hindi. Paano hindi masakit? Malaki ang pamamaga. Bukas, magpa-x-ray ka. nakita kang ligtas. Mas mahalaga kaysa lahat. Bakit ka ganun? Diretso mong hinawakan. Nakita kang may kutsilyo. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Hindi kita pwedeng masaktan. Kahit isang braso. Kahit ano, handa kong ibigay. Lu Jingshu. Pasensya. Palagi kang nag-aalala sa akin. Angga. Ako ang dapat magpasensya. Hindi ko kayang protektahan ka. Mumu, ipagpubliko natin. Gusto kong malaman ng mundo. Asawa mo ako. Ako, Lu Jingshu. Ang taong gagamit ng buhay para protektahan. Maligayang bate, Disenyador Lin. Ang spring exhibit ng Luz ay napaka-successful. Ikaw ang pinakamalaking dahilan. Sobra naman ang papuri nyo, Boss Lu. Ang tagumpay ng spring exhibit ay dahil sa lahat. Lahat ay may ambag. Momo, huwag kang magpakamodesto. Kahit ako ay alam na. Ngayon, sino pa ba ang hindi nakakaalam tungkol sa ating magaling na disenyador Lin? Tita, hindi pa naman ako ganoon kagaling. Tita pa rin ang tawag mo? Nanay? Oh, Bagay na bagay sila. Hindi ko inaasahan to. Ay, oo nga. Mga kasama, pakipayak muna tayo. Mga kasama, sa okasyon ng ating victory party ngayon, inatasan ako ni Boss Lu na mag-anunsyo ng isang personnel appointment dahil sa mahalagang kontribusyon ni Ging Lin Mu sa Spring Exhibit Project at sa kanyang professionalism. Ayon sa desisyon ng management, si Ging Lin Mu ay itinaas bilang Design Department Director ng Luz Group. Ayos? Congratulations, Director Lin. Nararapat lamang. Salamat sa kumpanya. Salamat sa suporta ninyong lahat. Ngayon, hindi lamang ito para ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto. May isa pang mas mahalagang bagay na nais kong ibahagi sa inyong lahat. Sa okasyong ito, inaanyayahan ko kayong lahat na kilalanin si Lin Mu. Hindi lamang siya ang magaling na designer ng Lu Group. Siya rin ang aking legal na asawa, si Lu Jingshu, ang Madam Presidente ng Lu Group. ang dalawang batang ito'y dumaan sa maraming pagsubok. Sa wakas, nagtagumpay din sila. Ang anak kong si Jingshu talaga. Ang pagpapakasal kay Mumu, kahit ako'y hindi sinabihan. Kaya pala ngayon si Boss Lu paulit-ulit akong tinatanong kung dumating na ang singsing para sa pagpapakasal. Mo, 2 taon na ang nakalipas, ang ating pagsasama ay nagsimula sa isang tungkulin at pangako. Pero ngayon, gusto kong simulan ulit ito para sa atin. Ang singsing na ito ay hindi kapalit ng singsing sa kasal. Ito ay isang huling tanong. Ginanglin mo, payag ka bang iwanan ang lahat ng nakaraang utang na loob at pangako at sa ngalan ng pag-ibig, tanggapin si Lu Jingshu bilang iyong asawa at makipagkamay sa akin sa bawat araw ng ating hinaharap? Payag ka na! Payag ka na, payag ka na, payag ka na, payag ka na. Oo, gusto ko.
Halik! Halik, halik, Halik! Halik! halik.